So guys, change oil muna tayo sa ating NMAX B2. Ayan. Ang huli kong gamit na lang is dito guys ay yung Shell Advance na long ride na bibili sa mga gasolinahan. Medyo mapula pa naman siya. After 1,400 na tinakbo niya, bali ngayon ko lang siya papalitan. Ayan, kita kung gaano pa siya kapula at hindi pa sunog na sunog. Ito, linisin muna natin yung mga parts ng drain plug natin para pag kinabit natin wala na yung lumang langis. Ito, punasan muna natin maigi yung mga parts na yan. Ito nga pala yung o-ring guys na minsan pinapalitan din pag medyo may damage na. Pero ito goods pa naman kaya gamitin lang muna ulit natin. Tapos tong spring tsaka yung pinaka strainer nya kasama na rin sa paglilinis. Ito naman yung pinaka spring nya, sama na rin natin para lahat malinis. Ito naman pinaka cover nya, yan linisin na rin natin. Kasi minsan may mga metal debris na naiiwan dyan sa ilalim. Ayan, para pag kinabit natin, sure tayo na walang debris na sasama. Ginamitan ko nga pala yun guys ng bronze brush para tatanggal yung mga sobrang didikit na dumi tsaka yung lumang langis. Okay na siguro to, mukhang malinis na para kabit na lang natin mamaya. Tuyuin lang natin ng konti kasi medyo nagmo-moist yung CVT cleaner, parang nagtutubig siya kaya kailangan natin punasan after gamitan ng CVT cleaner. Ito yung ilalim, punasan na rin natin yung sa may lalagyan yung takip na yan kasi may tulo-tuloy na lang sa gilid. Baka kasi pagkamala natin tumatagas yung drain plug natin pagka hindi natin yung pinunasan yan, para ma-monitor din natin kung may tagas talaga after natin makabit yung cover na yun. Ayan, double checking lang. Medyo may moist nga, nagtutubig yung sa CVT cleaner. Kaya punasan ulit natin bago natin i-assemble ulit. Punasan natin maigi para wala siyang tubig. Malamig kasi yung CVT cleaner kaya pagka in-apply sa metal yan, nagtutubig siya. Lahat punasan natin, pati yung spring, yung ilalim, tsaka yung ilalim niyang pinakatakip na yan.
Yan, bali pag natuyo na natin yan, assemble na natin. Yan lang yung sunod-sunod yan guys. Bali yung strainer, spring, tapos siyang nakapatong yun dyan sa takip. Yan. Ganun yung pwesto niyan sa loob. Yan yung pagkakasunod-sunod. Bali, yung gamit nga pala dyan tools ay 17mm na socket yung sa pagtatanggal niyang drain plug na yan at saka sa pagkakabit. 17mm gamit natin. Tapos to guys, gumagamit ako nung panukat dyan sa langis. Kasi yung nabibili natin langis sa gasolinahan is 1 liter. 900 lang naman ang kailangan natin. Yan. Bali, meron pa akong tira dyan. Last change oil ko na 100 ml, gagamitin ko lang ulit siya para pandagdag. Sayang din kasi kung itatapon. Yan, bali yung tira, yung una kong isinalin, yung tira ko last time, 100 ml yung natira ko niyan. Yan. Tapos yung idadagdag ko naman yung galing sa bago para pag may matira dito next time, ganun lang ulit. Sayang naman kasi kung itatapon yung mga natitira. Yan, para sinusukat natin siyang maigi para saktong-saktong 900 lang yung mapalagay sa motor natin kasi ang requirement sa motor natin 900 lang talaga. Yung gear oil ko nga palang gamit dito guys ay sa Shell ko na rin binibili sa gasolinahan. Yung pang gear oil nila 75 pesos yata yan. Every other change oil ko naman siya pinapalitan. Last change oil ko, nagpalit ako niyan. So, next change oil na lang ulit. Yan, gamit tayo dito ng cutter para maganda yung pagkakabukas ng langis. Tapos yan, i-add na natin yung bago nating langis hanggang sa mga 900 ml. Bali, chinecheck ko dito ng ayos kung ilan ba yung per guhit nung sa pansukat ko kasi lock daw yung number dyan. Kaya binibilang ko pang maigi yan. Ang sunod kasi sa 750 is 1,000 na. Kaya kailangan mo talagang i-compute kung ilan yung per guhit niya bago mag 1,000. Ayan. Sa nakita ko naman, 750 tapos every guhit niya 50 bago mag 1,000. Add lang ng add ng 50. Kasi wala yung nakasulat na 900 talaga dyan sa aking gamit na pansukat ng langis. Ayan. Pinaka-last na number mo makikita 750. Sunod 1,000. Ibig sabihin, ilang guhit yung pagitan lang nila is nakita ko ay 50 kada guhit. Ito, tira na natin to para sa susunod na change oil gamitin natin yung matitira dyan. Yan. Bali ito, 750 tapos 800, 850, 900 yan. Pare 900 yung pinakagitna. Salin na natin sa ating NMAX. Yan, gamit nga pala ako dyan ng imbudo na yan. Nabili ko lang sa Shopee para hindi tayo mahirapan sa pagsasali ng langis. Kasi lagi naman tayo nagdi-DIY, lagi natin kailangan yan. Mura lang naman sa Shopee ang imbudo na yan. Yan, salin na natin. Mapapansin nyo kulay dilaw pala yung langis na yan pag sinasalin, pero pag nilabas kulay pula na.
Tapos try natin sukatin guys yung na-drain nating langis kung nagbabawas ba siya or ano. Para kita natin kung next change oil ay magpapalit ng kilometer na natakbo. Kasi ngayon 1.4 yung nung nag-change oil ako 1.4 yung tinakbo niya. Try natin sukatin yung Shell Advance kung nagbabawas ba doon sa engine natin. Kuha lang kayo ng bakanting bote para masukat nyo yung make sure na walang laman. Sali natin yung tinanggal natin lang sa motor natin. Ayan. May indicator kasi ito ng milliliter yung sa Yamalog na bote. Yung sa Shell Advance kasi wala. Oops, moment of truth. Ilan to? 800. Ayan. Bali guys, yan, 800 lang ang na-drain natin. Pero nung sinali natin siya is 900 after 1,400 km nung na-drain natin ngayon, 800 na lang siya. Ibig sabihin 100 milliliter yung nabawas sa kanya. Ayan, 800 na lang yung nakuha natin. Siguro next time try natin na 1-2 mag-change oil na tayo. Tapos yan guys, reset lang ulit natin yung ating odo ng oil.